Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 4, talata 11. Kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Ito pong sulat ni San Pedro, ito mga kapatid, ito po ay tungkol sa pagtitiis ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Na dito mga kapatid, na kung dumaranas man tayo ng mga pag-uusig, ng mga paghihirap dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, iba yung inuusig ka, iba yung nagbabata ka ng hirap dahil sa paggawa natin ng masama. Magkaiba yun, ha? Kasi minsan, may mga tao minsan inuusig, di ba? Sasabihin na lang, pinipersecute ako dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero ang totoo yun, may ginagawa kasing kalukuhan, di ba? May ginagawa kasing hindi maganda habang naglilingkod, di ba? Naninira ng kapwa niya. O kaya, gumagawa ng mga sindikato. Diba? Gumagawa na hindi mabuti. Tapos sasabihin niya, pinipersecute siya, di ba? Sasabihin niya, inuusig siya. May mga ganun minsan no? Ayun ang minsan na nakalulungkot. Inaano nila, sinasangkalan nila yung paglilingkod nila sa Panginoon, tapos itatago nila yung mga kalukuhan na pinagagawa nila. Tapos pag nabuking, kapag marami nang nakaalam, sasabihin pinipersecute, di ba? Hindi ganon, di ba? Sabi na dumapalab yung mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa Panginoon. Diba? Hindi nakakahiya yun. Yung nakakahiya, inuusig tayo, no? Kinakasuhan tayo, o kaya napapahiya tayo kasi nga gumagawa tayo ng kalukuhan ng hindi mabuti. No? Yun ang nakakahiya. Diba? Pero yung ma-persecute ka, diba? Dumanas ka ng hirap dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi po nakakaya yun. Diba? Kaya nga sabi niya doon mga kapatid, yung verse 18 bago yung 19, maganda nga doon na kasi tayo kasi mga mananampalataya, tayong mga tinawag ng Panginoon, sa atin kasi magsisimula yung paghuhukom ng Diyos No? Kaya kung babasahin natin yung verse 17, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nila sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Diba? Yung unang i-judge ng Diyos, tayong mga hinirang. No? Tayong mga nagsasabing naglilingkod sa Panginoon, no? Nangangaral, kumakanta kay Lord, mga workers, mga manggagawa ng Panginoon, di ba? Tayo yung unang i-judge Kaya nga sabi niya, kung sa atin magsisimula, ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi sumasampalataya at hindi naniniwala sa buting mabalita. Kaya nga sabi doon, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Sabi nga doon, di ba? Kung yung mga matuwid nga para halos hindi maligtas, di ba? Dahil nga sa tindi ng mga persecution, dahil sa matinding hirap. Kasi marami yung tumatalikod di ba? Dahil sa mga babayarin, dahil nga sa mga kahirapan sa buhay, no? Marami yung tumatalikod na sa paglilingkod, iniiwan na nila yung kanilang calling, yung kanilang
paglilingkod sa Panginoon dahil nga kasi nga sa pangangailangan, no, sa loob ng kanilang tahanan o sa ano pa man mga bagay, no, masyado silang nagiging abala sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga pahirapan eh. Kaya nga even sa Bible, even the elected will be deceived. Kahit yung mga hinirang na ng Panginoon ay madadaya pa. At marami talaga yung nag-give up, no, dahil sa mga persecution. May iba nga eh, hindi na umaaten, hindi na nagsisimba, hindi na umaaten ng gawain kasi nga grabe daw yung problema. Diba? Eh baliktad. Dapat nga kung saan pa yung grabe yung problema mo, dapat doon pa tayo lalong kumapit sa Panginoon eh. Diba? Yung iba naman, pag may mga konting diferensya, maglalaylo. Diba? Tapos babalik na pag pag medyo matiwasay na. Eh hindi ganoon. Kasi part talaga kasi ng paglilingkod yun, part kasi ng paghubog ng Diyos sa atin yun eh. Kasi kung lahat na lang okay, walang problema, masaya, walang mangyayari sa buhay natin. Walang huhubugin, di ba? Hindi tayo mamumold, hindi tayo mag-grow. Hindi magbabago buhay natin. Di ba? Doon nga sa mga challenges na yun eh. Doon nga sa mga persecution na yun, doon tumatatag eh. Doon tayo binabago ng Diyos eh. Di ba? Yung mga tao matitigas yung ulo, sila yung humuhubog sa atin na ng patience natin eh. Di ba? Yung pagtsatsaga mo, ganun din. Diba? Sabi niya, yung mga matutuwid niya, halos hirap na maligtas. Paano pa kaya itong mga taong hindi nananampalataya? Yung mga makasalanan, nasabi doon. No? Ano yung kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Eh kung tayo na nga, nasa Panginoon na eh. Kaya nga sabi doon, na mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas eh. Kasi sa mga tinawag ng Diyos, kukunti lang din yung mga nananatili. Diba? Doon mo talaga malalaman nga kapag ikaw ay talagang pinili ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, nandyan ka pa rin, naglilingkod sa Panginoon. Masasabi mong pinili ka talaga ng Diyos. Kasi nga, dami mong pinagdaanan ng mga hirap, persecution, no, pag-uusig, sinichismis ka na, sinisiraan ka na, pero nandyan ka pa rin. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Iba yung sinisiraan tayo na na gumagawa ka ng mabuti at iba yung sinisiraan ka, yung sinasabihan ka ng hindi maganda kasi talagang namang hindi maganda yung ginagawa natin. No? Hindi tayo, sa totoo lang yun, hindi ka sinisiraan yun. Sinasabi lang nila yung totoo. Di ba? May mga taong gano'n, sasabihin, sinisiraan ako. No? Hindi ka sinisiraan. Ang ginagawa nila, sinasabi lang yung totoo. Di ba? Yung sinasabi, yung sinisiraan mo yung isang tao, ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung sinasabi mo. Kaya nga sinasabing paninira. No? Sinisiraan ka kasi nga, hindi mo naman ginagawa yon. Pero kung ginagawa mo yon, hindi paninira yon. Ibig sabihin yun, sinasabi lang yung totoo. Di ba? Hindi ganun mga kapatid, di ba? So dapat tayo ay maging magpatuloy, no? Yung sa pag-uusabi ko, yung pag-uusig na yon, hindi dahil sa masamang ginagawa natin. Kundi sabi doon na binasa natin, kaya pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Diba? Na talagang sa pagsumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, kabahagi kasi yun, yung parte talaga kasi, yung mga paghihirap, pag-uusig, yung mga challenges, yung pagtiti, sakripisyo. Marami ngayon kasi ayaw na magsakripisyo, mainitan lang, magre-reklamo na. Then, ang init naman dito sa venue na to. Wala man naman lang aircon, wala man lang Minsan naghahanap tayo ng comfort sa paglilingkod. Ang gusto mo na, paglingkuran ka, hindi na yung maglingkod tayo. Kundi ang gusto mo, paglingkuran ka na ng tao. Di ba? Na maglilingkod lang tayo para kung paano tayo, komportable. Hindi po ganun. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi pa weather. Ang paglilingkod sa Diyos ay whether you like it or not. Ganun yun. Kasi doon nasusubok talaga yung pagsunod natin sa Panginoon eh. Handa ka ba talagang sumunod? Madali lang kasi sumunod sa kalooban ng Diyos kung conforme sa'yo. Kung
parang ano sa gusto mo, nakaayon sa gusto mo. Paano pag hindi naayon sa gusto mo? Hindi ka nasusunod. Diba? Maghanap ka na ng rason kasi ganito eh, di ba? Pero bakit nakakasunod ka pag gusto mo? Di ba? Mahirap kasi yung pagsunod na selective. Masyado tayong selective. Maraming naglilingkod sa Panginoon, ganyan. Masyadong selective. Parang utang na loob pa ng Diyos. Parang utang na loob pa ng Diyos na parang ang Diyos pa yung may utang eh. Parang nagmamalaki pa sa Diyos na naglilingkod ako sa iyo, volunteer ako dito, naglilingkod ako sa iyo. Parang hindi ganoon mga kapatid. Di ba? Parang ang Diyos pa yung may utang na loob na tinawag tayo. No, wag ganoon mga kapatid. Utang na loob natin yan sa Panginoon na tinawag tayo. Kung sa dami-daming tao sa mundong ito, isa ka sa tinawag. Malaking privilege yun, malaking opportunity na binigay ng Diyos sa atin. Isang malaking karangalan yun. Di ba? Na tayo'y tinawag ng Panginoon. Malaking ko sa akin, tatanawin ko ng malaking utang na loob. Kaya nga tayo kahit buhay natin, handa nating ibigay para sa Diyos. Hindi lang utang na loob, kundi pati buhay mo. Baliktad Parang ang Diyos pa yung may utang. Binayaran na nga ng Diyos yung utang natin. The wages of sin is death. Di ba? Binayaran na nga ng Diyos yun Itinalaga nila sa Kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Di ba? Ano naman yun Kung sa paggawa natin ng mabuti, nagtitiis tayo, pinipersecute tayo, magpatuloy lang tayo. At least ginagawa natin ay mabuti. Normal lang yan, may mga discouragement, di ba? Sabihin, gumawa ka na ng mabuti. Parang wala namang may iba, sasabihin nila, wala namang nangyayari sa paglilingkod mo, di ka naman umaasenso, di ka naman yung mayaman. Di ba? May mga ganun Parang wala namang kwenta, wala namang saysay yung paglilingkod mo, puro ka lang hirap. No? Puro ka lang pagpapagal, puro ka lang fasting, puro ka lang hirap. Minsan gagawa ka ng mabuti, pagagalitan ka pa. Di ba? Ginagawa mo na yung tungkulin mo, minsan ikaw pa yung masama. Maraming mga discouragement talaga. Pero ang importante, ilagay natin sa puso natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kapag ang bagay nito ginagawa natin dahil sa pag-ibig, ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga sabi niya gawin yung lahat ng ito na para sa Diyos nyo ginagawa at hindi sa tao. Marami minsan gano'n Maglilingkod lang sa Panginoon pag gusto niya yung taong namumuno, pag gusto niya yung leader o kaya kung sino makikinig lang ng salita ng Diyos pag sino lang gusto niya na preacher. Pag hindi niya gusto yung preacher, hindi na makikinig. Di ba? Yung masyado tayong selective. Pangit yung ganun na panglilingkod. Masyado tayong selective. Yung susunod tayo lang kapag gusto natin. Hindi maganda yun mga kapatid. Di ba? Hindi maganda po yun. Ang gusto na ang Diyos na tayo ay ginagawa natin yun dahil sa kalooban niya. Dumaranas man tayo ng mga pagtitiis na ito, makakasa naman tayo na sa paggawa natin ng mabuti, tinitest lang ng Diyos yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi nandun yung tiwala Yung minsan yung nawawala sa mga dumaranas ng mga kabigatan, yung mga pagsubok sa paglilingkod. Yung nawawalan sila ng tiwala, na parang nawawalan na sila pag-asa, parang sa tingin na nasasayang. Hindi ganun mga kapatid. Kundi sabi doon, pagkatiwala natin yung pangako ng Diyos. Di ba? Yung pangako ng Diyos. Na hindi tayo iwan pababayaan ng Panginoon. Sa kabila ng ating kahinaan, siya yung magiging kalakasan natin. Kung tayo man ay may karamdaman, siya ang Diyos na manggagamot natin. Diba? Maraming pangako ang Diyos Na kung pangahawakan lang natin, at ulit nating alalahanin, hindi ka manghihina Kasi, ang Diyos ang magsusustain sa bawat isa sa atin para tayo ay makapagpatuloy.
So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.